Ano man ang gawin ninyo, naririto ako. Ako si Masangkay, ang tagapangalaga ng kagubatan. Sino man ang magtangka na sirain ito, kakaharapin ninyo si kamatayan. Bago ko po simula ng ating kwento sa araw na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, mag-like at share at i-hit ang notification bell para laging updated sa bagong istorya dito sa ating channel. Pagod galing sa kanyang trabaho, dinatnan ni Masangkay ang kanyang lolo na si Lolo Dado. Oh, nariyan ka na pala, Apo. Kumusta naman ang trabaho mo? Nakapagluto na ako. Magpahinga ka na riyan at sabay na tayong kumain. Wika ni Lolo Dado. Tahimik na nagmanaw sa kanyang lolo si Masangkay at matamis na ngumiti. Pagod man, ngunit masayang umupo si Masangkay sa hapagkainan habang pinagmamasdan ng kanyang lolo. Sa kabila ng kanilang hirap sa buhay, hindi iyon naging hadlang sa kanilang masayang pagsasama. Sa maliit nilang kubo sa gilid ng kagubatan, natutunan ni Masangkay ang halaga ng kasipagan at pagmamahal sa kalikasan mula sa kanyang lolo. Bata pa lang kasi ay naulila na si Masangkay at ang kanyang lolo nang siyang tumatayong magulang sa kanya. At habang nakahain ng simpleng hapunan, isang mangkok na mainit na sinigang na kinuha sa tanim nilang gulay at isang pinggan ng pritong tuyo ang kanilang pagkain. At napangiti si Masangkay doon. Buti pa kayo, lolo. May oras pang magluto. Parang gusto ko na lang humiga sa pagod. Huwag kang tamad. Kung gusto mong lumakas, kailangan kumain ka ng mabuti. Sagot ng matanda habang iniaabot ang isang mangkok ng kanin sa kanyang apo. Alam ko naman po yun, lo. Sadyang napagod lang ako sa trabaho. Nakangiting tugon ni Masangkay. Alam mo bang galing sa ating tanim ang karamihan sa mga sangkap ng ulam natin ngayon? Tanong bigla ni Lolo Dado sa apo. Napangiti si Masangkay. Alam niya kasi kung gaano kahirap alagaan ang maliit nilang taniman, lalo na sa tag-ulan. Pero sa bawat kutsarang kanyang isinusubo, daman niya ang pagmamahal ng kanyang lolo sa kanya. Salamat, lolo. Ang sarap ng luto niyo. Parang may halong mahika. Biro niya habang nilalasahan ang maasim-asim na sabaw ng sinigang. Hindi mahika, Apo, kundi tiyaga at pagmamahal. Ang pagkain, kahit gaano kasimple, kapag may kasamang sipag at pagmamahal, nagiging espesyal. Nakangiting tugon ng matanda. Tahimik silang kumain at dinadama ang presensya ng isa't isa. Wala silang marangyang buhay, ngunit ang bawat hapunan nilang magkasama ay parang isang piyesta. Hindi sa dami ng pagkain, kundi sa ligayang dulot ng kanilang pagsasama. Matapos ang hapunan, ay naglabas si Lolo Dado ng isang lumang kahon mula sa isang kahoy na aparador. Sa loob nito ay isang lumang kwintas na may kakaibang mutya sa gitna. Kumikislap ito sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera. Apo, may isang bagay akong gustong ipamana sa'yo. Matagal ko nang itinago ito. Ngunit sa tingin ko'y panahon na para malaman mo ang lihim ng ating pamilya. Muling nagtagpo ang kanilang paningin at alam ni Masangkay na hindi ito isang simpleng kwintas. Ramdam niyang may mabigat na kwento sa likod ng bagay na yon. Lolo, ano po ba ito? Kunot noong tanong ng binata. Mabigat na napabuntong hininga si Lolo Dado bago nagsimulang maglahad ng isang kwento na matagal nang nakabaon sa kanilang lahi. Ang kwento ng isang mahiwagang kapre at ng mutyang kayang magbigay ng pambihirang kapangyarihan. Ang kwintas na ito ay hindi isang ordinaryong alahas, Apo. Matagal na itong naipasa sa ating lahi. Ngunit hindi basta-basta ibinibigay kanino man. May tungkulin itong kaakibat
At sa tingin ko'y dumating na ang panahon para malaman mo ang lihim nito. Pinagmasdan ni Masangkay ang mutyang nakakabit sa lumang kwintas. May kakaibang sinag itong kulay luntian na wari sumasayaw sa loob ng bato. Para itong may sariling buhay. Lolo, ano po ang lihim ng mutya? Tanong ni Masangkay. Huminga ng malalim si Lolo Dado bago nagpatuloy. Noong bata pa ako, nakilala ko ang isang nilalang na hindi maaaring basta-basta makita ng karaniwang tao. Isang kapre apo na siyang nagmamay-ari ng mutyang ito. Siya ang bantay ng kagubatan, ang tagapangalaga ng ating kalikasan. Ang pangalan niya ay Gaudencio. Napaangat ang kilay ni Masangkay. Hindi sa estranghero sa mga kwento ng kababalaghan. Pero ang marinig ang isang tunay na pangalan ng isang kapre mula mismo sa kanyang lolo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot at pananabik. Kapre, lolo? Totoo po ba yan? Napangiti si Lolo Dado. Oo, apo. Totoo siya. Noong una, takot na takot ako. Sino ba namang hindi matatakot sa isang nilalang nakasinlaki ng puno at may tinig na parang dumadagundong na kulog? Pero hindi siya masama. Siya ang dahilan kung bakit nananatiling may buhay ang kagubatang ito. At higit sa lahat, apo, siya ang nagligtas sa akin noon. Biglang nagkaroon ng interes si Masangkay. Kahit anong pagod niya mula sa trabaho, nawala ito nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Paano po kayo naligtas ng kapre, lolo? Muling bumalik ang tingin ni Lolo Dado sa mutya. Para bang may bumabalik na alaala sa kanyang isipan. Noong bata pa kasi ako, kasing edad mo halos, mahilig akong maglibot sa kagubatan. Hindi ko alam na may mga nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang ko. At isang gabi, naligaw ako sa gitna ng kakahuyan. At hindi lang basta naliligaw, may humahabol sa akin na po. Isang aswang. Napalunok si Masangkay. Aswang? Tumango si Lolo Dado. Isang gutom na halimaw. Naririnig ko ang mga yapak niya sa tuyong dahon. Ang hingal niyang malamig sa aking batok. Sinubukan kong tumakbo, pero wala akong laban. At sa isang iglap, nadapa ako at alam kong tapos na ang buhay ko. Ngunit bago pa ako mahawakan ng aswang, lumindol ng malakas. Akala ko katapusan ko na. Pero nang tumingala ako, isang anino ang bumalot sa akin. Isang higanting nilalang na kasing itim ng gabi. Si Gaudencio, ang kapre. Napahawak si Masangkay sa kanyang dibdib. Ano pong nangyari, lolo? Napangiti si Lolo Dado, ngunit may bahid ng takot at paghanga sa kanyang mga mata. Isang iglap lang, lumipad ang aswang palayo. Hinampas ito ni Gaudencio gamit ang kanyang higanting kamay. At narinig ko ang ungol ng halimaw habang ito'y nawawala sa kadiliman. Mula noon, apo, hindi na ako ginambala ng kahit anong nilalang sa kagubatan. At bilang tanda ng aming pagkakaibigan, ibinigay niya sa akin ang mutyang ito. Muling bumalik ang tingin ni Masangkay sa kwintas. Pero bakit po sa inyo ibinigay? Ano ang kapangyarihan ng mutya? Tumingin si Lolo Dado ng diretso sa kanyang apo. Ang mutyang ito ay hindi lamang isang tanda ng pagkakaibigan. Ito rin ang susi sa isang mas malaking tungkulin, ang pagiging tagapangalaga ng kagubatan. Hindi lang basta ipinapasa ito, apo. Ibinibigay ito sa taong pinili ng kapre. At ngayon, gusto kong malaman, handa ka na bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Nanahimik si Masangkay at ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kanyang lolo. Isang bagay ang natitiyak niya,
hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay mula sa sandaling iyon. "Handa po ako, Lolo. Tatanggapin ko po ang kwintas na alok mo," tugon ni Masangkay. Matibay ang tinig ni Masangkay habang tinanggap niya ang mutya mula sa kamay ng kanyang lolo. At nang mahawakan niya ito, tila ba may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad. Parang may buhay ang mutya at kumikislap sa ilalim ng kasera. Ngumiti si Lolo Dado na tila ba nabunutan ng tinik. "Mabuti naman, Apo. Alagaan mo ito. Higit pa sa kapangyarihan. Ito ay isang sumpa at isang biyaya. Isang araw, mauunawaan mo kung bakit ikaw ang napili." Hindi pa lubos na nauunawaan ni Masangkay ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Pero hindi na siya nagtanong pa. At sa gabing yon, maimbing siyang natulog at hawak pa rin ang mutya sa kanyang kamay. Kinabukasan nagising si Masangkay sa tilaok ng manok. Isang bagong araw na naman at isinuot niya ang mutya sa kanyang leeg at agad na nagpaalam kay Lolo Dado. "Lolo, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo rito," sigaw ng binata mula sa pintuan. Sumagot naman ang kanyang lolo mula sa kusina. "Mag-iingat ka, Apo. Huwag mong kalilimutan ang sinasabi ko sa iyo kagabi." Tumango si Masangkay at naglakad papunta sa trabaho. Isa siyang trabahador sa isang maliit na kahuyan sa bayan. Isang trabahong matagal na niyang pinagtitiisan. Hindi siya sang-ayon sa pagputol ng mga puno, pero wala siyang ibang mapasukang trabaho, gawa ng wala naman siyang pinag-aralan. At habang naglalakad, hindi niya maiwasang paglaruan ang mutya sa kanyang leeg. Daman niyang may kakaibang init iyong dulot na para bang may buhay. Naisip niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol kay Gaudencio, ang kapre. At napatanong ang binata sa kanyang sarili kung totoo kaya ang lahat. Sa trabaho, napansin niyang mas lumakas ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya ang dampi ng hangin, ang tunog ng mga ibon sa malalayong puno, pati na ang mga kaluskos sa malayo. Para siyang mas naging sensitibo sa paligid na hindi maunawaan ni Masangkay. "Baka epekto lang ito ng mutya," bulong niya sa sarili. Matapos ang isang mahabang araw, umuwi ang binata na pagod ngunit masaya. Excited siyang magkwento sa kanyang lolo tungkol sa pakiramdam niyang kakaibang lakas at koneksyon sa kalikasan. Ngunit pagdating niya sa bahay, tila ba huminto ang kanyang mundo. Nadatnan ni Masangkay ang kanyang lolo na nakahandusay sa sahig ng kanilang kubo at wala ng buhay. "Lolo, anong nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito? Mga walang puso!" sigaw niya habang dali-daling lumapit. Ginising niya ito at niyugyog, pero malamig na ang katawan ng kanyang lolo. Wala na ang kanyang pinakamamahal na lolo. Napaupo si Masangkay sa tabi ng bangkay at mahigpit na yakap ang katawan ng matanda habang lumuluha. Hindi siya makapaniwala. Kahapon lang masigla pa silang nag-uusap. Wala namang sakit ang kanyang lolo, ngunit napapaisip siya kung paano iyon nangyari. At habang umiiyak, napansin niyang may isang papel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Isang liham na isinulat ng kanyang lolo. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya iyon at basahin. "Apo, Masangkay, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mo kong iyakan dahil alam kong darating ang araw na ito. Alam kong hindi ako namatay ng natural. May mga nilalang na ayaw akong buhay pa. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo si Gaudencio. Siya lang ang makakapagbigay sa iyo ng sagot. Siya lang din ang makakapagsabi kung sino ang may kagagawa nito. Huwag kang matakot, Apo. Ang mutya ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ang susi upang makita mo ang mundo ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng tao.
Mag-iingat ka, apo. Ang iyong kalaban ay hindi lamang tao. Buksan mo ang iyong mga mata, Masangkay. May mga nilalang sa dilim na hindi mo inaakalang totoo. Mahal na mahal kita, apo. Paalam. Gumuho ang mundo ni Masangkay sa bawat salitang binasa niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang maigpit na hawak ang liham. Wala siyang idea kung paano niya matatagpuan ang kapre, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok na tila ba isang babala. Sa labas ng kanilang bahay, may narinig siyang maihinang yabag sa may kakahuyan. Nakita ni Masangkay na mayroong nagmamasid sa kanya at hindi iyon tao. Mabilis na lumabas ang binata at nagmasid sa paligid. Naghihintay ng kung anumang susugod sa kanya. Malamig ang hangin, tahimik ang buong paligid. Pero ramdam ni Masangkay ang presensya ng isang nilalang sa dilim. Mula sa kakahuyan, may marahang kaluskos siyang naririnig. Dahan-dahang lumabas ang isang anino, isang matangkad at payat na lalaki na may maputlang balat at malalalim na mata. Nakangisi ito at kitang-kita ang matatalas ng ngipin na waring gutom na gutom. Masangkay! Bumaba ang boses ng nilalang, garalgal at malamig. Amoy na amoy ko ang bigati mo. Sarap siguro ng lolo mo. Matanda na. Malambot na ang laman. Wika ng nilalang at biglang tumawa ng malakas. Nag-init ang dugo ni Masangkay sa mga sinasabi ng balbal. Anong sinabi mo? Ikaw ba ang pumaslang sa aking lolo? Galit na tanong ni Masangkay. Mula sa dilim, lumabas ng buong buo ang isang nilalang. Isa itong balbal. Isang halimaw na kilala sa pagkain ng bangkay. At may kakayahang humalili sa anyo ng taong kanyang pinatay. Nakasuot ito ng lumang barong, gusot at punong-puno ng mansa ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis, at tila ba may bahid ng laman ng kanyang huling biktima. Tama nga ang hinala ko. Ang matandang yon ay may iniingatang mutya. At ngayon, ikaw ang tagapagmana. Perpeto. Masarap ka rin sigurong kainin. Sigaw ng balbal at ngumisi ito nang nakakaloko kay Masangkay. Biglang sumugod ang balbal at napakabilis nito. Hindi pa man nakakilos si Masangkay, nasa harapan na niya ito. Mabilis na iniumang ang matatalas nitong kuko. Agad na yumuko si Masangkay at iniwasan ang pag-atake. Pero naramdaman niya ang isang malalim na hiwa sa kanyang balikat. Ah! Walang hiya ka! Papatayin kitang halimaw ka! Sigaw ni Masangkay at napaatras siya habang hawak ang sugat. Mabilis ang halimaw at napagtanto ni Masangkay na wala siyang laban kung patuloy siyang tatakbo. Naisipan niya na kailangan niyang gamitin ang mutya. Hinawakan niya ang kwintas at agad itong umilaw sa kanyang palad. Isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ang init nito ay hindi masakit, bagkus para siyang pinupuno ng kakaibang lakas. Sa kanyang pandinig biglang lumakas ang mga tunog ng paligid. Naririnig niya ang tibok ng puso ng halimaw, ang paggalaw ng hangin, ang ingay ng mga dahon. Tumatalas ang kanyang pakiramdam sa mga oras na yon. At doon na kumilos si Masangkay at dinaman niya ang lakas ng dala ng mutya. Mabilis na umatras ang balbal, pero hindi na ito nakaiwas. Sa isang iglap, tumalon si Masangkay ng mas mataas kaysa sa dati niyang kaya. Paano? Bago pa matapos ng halimaw ang kanyang sasabihin, bumaon ang kamao ni Masangkay sa kanyang muka. Malakas na parang isang hampas ng mabangis na hayop. Napalipad ang balbal pabalik sa isang puno at tumama ng malakas ang kanyang likod. Nagising ang isang bagay sa loob ni Masangkay.
Ramdam niya ang kakaibang liksi, ang lakas sa kanyang mga kalamnan. Tumingin siya sa kanyang palad. Ang balat niya ay tila kumikintab, parang isang matigas na kaliskis ng hayop. Ano to? Ito bang sinasabi sa akin ni Lolo? Totoo nga. Manghang bulong ni Masangkay. Sa gilid ng kanyang mata, nakakita siya ng kanyang sariling refleksyon sa isang planggana ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Kagaya ito ng isang agila, matalas, nanilisik at puno ng kapangyarihan. Doon na pagtanto ng binata na nakukuha niya ang katangian ng mga hayop. Muling sumugod ang balbal na mas galit. Mabilis pa rin ang halimaw, pero sa pagkakataong iyon, mas mabilis na si Masangkay. Sa isang iglap, nakailag siya at napunta sa likod ng halimaw. Mabilis niyang inihanda ang kanyang kamay at sinakal ito ng mahigpit. Nagpupumiglas ang balbal, pero parang bakal ang kamay ni Masangkay. Anong klaseng tao ka? Hindi ito posible. Papatayin kita at mapapas sa akin ang mutya mo. Sigaw ng balbal. Ngumiti lang si Masangkay at matalim na tiningnan ang balbal. Hindi ako basta tao. Ako ang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Sigaw ni Masangkay. At sa isang malakas na hampas, itinaas niya ang balbal at ibinagsak ito sa lupa ng ubod lakas. Nayanig ang lupa sa lakas ng pagkakabagsak ng nilalang. Duguan at hingal na hingal ang halimaw. Nanginginig ito sa takot dahil sa ginawa ni Masangkay. Hindi ako pwedeng matalo. Teka lang, huwag mo akong patayin. Inutusan lang ako ni Lando. Sigaw ng balbal. Subalit bago pa ito makatakbo, isang liwanag ang lumabas mula sa mutya ni Masangkay. At bago pa makapagsalita ang halimaw, nasunog ito sa liwanag. Tuluyang natupok hanggang sa maging abo. Humiwalay ang liwanag mula sa katawan ni Masangkay at dahan-dahang bumabalik ang kanyang anyo sa pagiging normal. Hingal na hingal siyang napaupo sa lupa at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang mutya. At sa unang pagkakataon, naranasan niya ang tunay na kapangyarihan nito. At alam niyang marami pa siyang haharapin na magdanais na makuha ang mutyang hawak niya. Gayunpaman, sumagi sa isipan niya na kailangan niyang hanapin ang kapre upang masagot ang lahat ng kanyang katanungan. Matapos ang laban sa isang aswang na balbal, ay napagtanto ni Masangkay ang tunay na halaga ng mutya. Hindi lamang ito isang tanda ng kanyang pagiging tagapangalaga ng kagubatan. Isa itong sandata, isang responsibilidad na kailangan niyang pag-aralan at paghusayan. At habang hawak-hawak ang mutya, naramdaman niya ang kakaibang pagdaloy ng enerhiya mula rito. Tila ba may gumagabay sa kanya at isang tinig na hindi niya naririnig, ngunit nadarama ng kanyang puso. Kung totoo nga ang sinabi ni Lolo, kung totoo nga ang buhay pa si Gaudencio, ako mismo ang hahanap sa kanya. Wika ni Masangkay. At sa gabing yon, lumakad siya papasok sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Ang liwanag ng buwan ang tanging nagbibigay ng daan, at ang ingay ng mga kuliglig ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Kahit na walang kasama ay hindi natatakot si Masangkay. Sa bawat kanyang hakbang, nararamdaman niyang ginagabayan siya ng mutya. Kumikinang ito sa kanyang dibdib na tila isang kumpas na nagtuturo sa tamang direksyon. Maya-maya pa, napansin niyang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mas matatayog at ang mga dahon ay mas luntian kaysa sa normal. At ang hangin ay tila puno ng mahika. Sa harapan niya, isang dambuhalang punong baliti ang bumungad. Ang mga ugat nito'y gumagapang sa lupa na parang may buhay. Alam niyang narating na niya ang tamang lugar. Gaudencio, nandito ka ba? Tanong ng binata kahit hindi niya batid kung tama ba ang kanyang napuntahan. Ngunit wala siyang nakuhang sagot.
hanggang sa biglang lumakas ang hangin at isang malalim na busis ang dumadagundong sa buong paligid. Matagal na kitang hinihintay, apo ni Dado. Wika ng isang tinig. Mula sa anino ng punong balete, unti-unting lumilitaw ang isang dambuhalang nilalang. Matangkad ito at halos kasing laki ng puno. Ang katawan nito'y parang uling at ang mga matay nag-aalab sa pulang liwanag at may nakasinding tabako sa kanyang bibig. Walang iba kundi si Gaudencio, ang kapring kanyang hinahanap. Agad na sinabi nito ang mga dapat gawin ni Masangkay. Mula sa gabing yon, sinimula ni Gaudencio ang pagsasanay kay Masangkay. Malakas ang mutya, ngunit hindi sapat ang lakas. Kailangan mong malaman kung paano ito gamitin ng tama. Wika ni Gaudencio. Sa loob ng maraming linggo, pinag-aralan ni Masangkay kung paano kontrolin ang mutya, kung paano makikipag-ugnayan sa kalikasan paggamit ng kakayahan ng hayop, at tinuruan siyang makinig sa kagubatan, maramdaman ang tibok ng lupa, at unawain ang wika ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Unti-unting natutunan niyang kontrolin ang mga kapangyarihan na ibinibigay ng mutya. Ang bilis ng agila, ang lakas ng kalabaw, ang talas ng pangamoy ng asong gubat, at ang liksi ng isang matsing. Natutunan niya rin kung paano makikipagdigma. Sa ilalim ng gabay ng kapre, natuto siyang lumaban gamit ang kanyang pisikal na kakayahan. Kombinasyon ng liksi at lakas na hindi mapapantayan ng isang ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, naging bihasa si Masangkay. Hindi na siya ang dating lalaki na natatakot sa kanyang kapalaran. Isa na siyang tunay na tagapagtanggol ng kagubatan. At dumating na nga ang panahon upang gamitin niya ang kanyang bagong kakayahan sa isang mas malaking laban. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, isang malagim na tanawin ang bumungad kay Masangkay. Maraming puno ang pinutol, ang lupa'y nawasak, at ang mga hayop ay nagkakagulo sa pagkawala ng kanilang tirahan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga illegal loggers, mga lalaking armado na may hawak na troso at mabibigat na kagamitan. Walang awang pinuputol ang kagubatan para sa kanilang pansariling pakinabang. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Masangkay. Mabilis siyang lumapit gamit ang bilis ng agila, at bago pa makapag-react ang mga lalaki, isa-isa niyang inagaw ang kanilang mga troso at winawasak ito gamit ang lakas ng kalabaw. Sino kang lapastangan ka? Ba't mo sinisira ang gamit namin? Galit na tanong ni Mang Kanor, ang pinuno ng mga illegal loggers. Ako si Masangkay, ang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Huwag niyo nang subukang sirain pa ang kalikasan. Dahil ngayon, may lalaban na sa inyo. Matapang na tugon ng binata. Naglabas ng baril ang isa sa mga lalaki, pero bago pa ito makalabit, mabilis na tumalon si Masangkay at tinamaan ito ng isang sipa na nagpatumba rito. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sumisira sa kagubatan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mutya upang maprotektahan ang natitira pang puno. At nang mawalan na ng lakas sa mga kalaban, tumakas ang ilan. Iniwan ang kanilang mga kagamitan. At nang matapos ang laban, lumuhod si Masangkay sa harap ng punong balete, ang tahanan ni Gaudencio. Sa inyo mga nilalang ng kagubatan, humihingi ako ng tawad. Matagal akong naging bulag. Dati akong bahagi ng mga taong sumisira sa kalikasan. Pero ngayon, nangangako kong ipagtatanggol ko ito sa abot ng aking makakaya. Paghingi ni Masangkay ng tawad. Lumakas ang ihip ng hangin at sa isang iglap isang malalim na tinig ang sumagot. Tinanggap kita, Masangkay. Hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Panindigan mo ang iyong pangako. Wika ni Gaudencio. Tumango si Masangkay, at mula sa araw na yon hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho.
Sa halip ginamit niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kagubatan laban sa mga taong walang pakialam sa kalikasan. Matapos mapaalis ang mga illegal loggers at makausap ang mga nilalang, nagtungo si Masangkay sa punong balete kung saan naghihintay si Gaudencio. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon at alam niyang ang pumatay sa kanyang lolo ay hindi isang pangkaraniwang nilalang. Habang nakatayo sa harap ng kapre, mahigpit niyang hinawakan ng mutya. Gaudencio, sino si Lando? Saan ko siya mahanap? Naging seryoso ang mukha ng kapre. Humithit ito ng tabako at saglit na tumingin sa langit bago sumagot. Si Lando ay isa sa pinakamapangahas na aswang sa Hilagang Luzon. Hindi siya tulad ng ibang aswang na nagtatago sa dilim. Siya ay isang pinuno at hindi lang siya mag-isa. Tugon ni Gaudencio. Napakunot noo si Masangkay. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Masangkay. Bumuntong hininga si Gaudencio at gamit ang isang makapal na daliri, itinuro niya ang silangan sa malayong dako ng kagubatan kung saan may matatarik na bangin at masukal na halamanan. Naroon ang kanilang kuta, isang lumang libingan sa ilalim ng lupa. Isang lihim na taguan kung saan nagkukubli ang mga aswang sa araw at lumalabas sa gabi upang manghuli ng biktima. Hindi nag-iisa si Lando dahil may mga kasama siyang katulad niya. Mga halimaw na kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa pangkaraniwang aswang. Paliwanag ni Gaudencio. Natahimik si Masangkay at hindi lang pala iisang halimaw ang kanyang kakaharapin, kundi isang buong pangkat ng mga aswang. Sa mga sumunod na gabi, pinili ni Masangkay na manmanan ang kuta ng mga makakalaban niya. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan, ang paningin ng agila, upang makakita siya sa dilim, at ang tahimik na kilos ng isang matsing upang hindi siya marinig habang kumikilos sa loob ng kagubatan. Mula sa isang mataas na puno, pinagmasdan niya ang lumang sementeryo na tinutukoy ni Gaudencio. Ito'y hindi ordinaryong libingan sapagkat ito'y wasak at madilim. Punong-puno ng lumang nicho na may mga siwang sa ilalim ng lupa. Sa sentro nito, may isang malaking bato na tila nagsisilbing lagusan pababa. Narito nga sila, wika ni Masangkay sa isipan. Sa loob ng ilang oras na pagmamanman, napansin niyang may humahangos na mga itim na anino mula sa kagubatan papunta sa libingan. Isa-isang naglalaho ang mga ito sa ilalim ng malaking bato na tila ba patungo sa isang lihim na daanan. Alam niyang nahanap na niya ang pugad ng mga halimaw. Bumalik si Masangkay sa punong balete at kinaumagahan nagtungo siya kay Gaudencio upang pag-usapan ang kanyang natuklasan. Tama ka nga, Gaudencio. Ang mga aswang ay may kuta sa lumang libingan. Doon sila nagtatago tuwing araw at lumalabas sa gabi upang manghuli ng biktima. Wika ni Masangkay. Tumango ang kapre at seryoso ang mukha na nakatingin sa binata. Hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa, Masangkay. Ang mutya mo ay makapangyarihan, pero hindi ito sapat kung sabay-sabay silang susugod sa iyo. Babala ni Gaudencio. Napaisip si Masangkay. Tama ang kapre. Kung tatakbo siya ng walang plano, maaari siyang mapaligiran at mapatay ng mga halimaw. Naisip niyang kailangan niyang maging matalino. Mula sa kanyang obserbasyon, napansin niyang tuwing hating gabi lamang lumalabas ang mga aswang upang manghuli. Sa araw, mahina sila at hindi sila makalabas sa liwanag ng araw, kaya't nagkukubli sila sa ilalim ng lupa. Naisip ng binata na si Lando ang pinuno at kung mapapatay niya ito, maaaring magkawatak-watak ang grupo. Napansin din niya na may isang lagusan papunta sa ilalim ng libingan at ito ang tanging daan papasok at palabas. Naisip ng binata, kailangan niyang samantalahin ang kahinaan ng mga aswang.
Kailangan kong salakayin sila bago pa sila makalabas sa gabi. Kailangang sirain ko ang kanilang lungga bago pa sila makapaganda. Nakangising wika ni Masangkay. Sa mga sumunod na gabi, handa na si Masangkay. Hawak ang mutya, naramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang unang beses na lalaban siya sa isang hukbo ng mga halimaw at alam niyang hindi iyon gaya ng mga nauna niyang laban, sapagkat hindi ito magiging madali. Pero hindi siya papayag na muling mawala ng mahal sa buhay. At ngayon, siya na ang papatay sa mga halimaw na nagpapaslang sa kanyang lolo. Sa ilalim ng madilim na langit, gumalaw si Masangkay na parang anino. Tahimik ngunit puno ng determinasyon. Sinambit niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magkamali. Iyon na ang oras ng kanyang paghihiganti. Ginamit niya ang kakayahan ng ahas upang gumapang ng hindi napapansin. Ang talas ng pandinig ng isang paniki upang marinig ang anumang kaluskos sa paligid. At ang liwanag ng mutya upang gabayan siya sa madilim na daan. Mula sa kanyang tinatagong posisyon sa labas ng lumang libingan, dinig niya ang mababang pag-uusap ng mga halimaw sa ilalim ng lupa. Ang matandang yon, si Dado. Matagal nang pilit na inililihim ang mutya sa atin. Akala niya matatakasan niya ang kapalaran niya. Hindi siya nakaligtas. At hindi rin ang sinumang susubok na pigilan tayo. Darating din ang araw na mapapasakamay natin ang mutyang ating inaasam. Wika ni Lando at tumawa siya ng napakalakas. Ngunit may bago silang bantay. Ang apo niya. Narinig ko ang pangalan niya, Masangkay. Sinabing siya raw ang bagong tagapangalaga ng kagubatan. Singit ng isa sa mga kasamahan ni Lando. Mas lalo lamang tumawa si Lando at puno ng panunuya. Tagapangalaga? Isang bata lang yan. Hindi niya alam kung anong klaseng halimaw ang kanyang kinakalaban. Sigaw ni Lando. Nagitngit ang damdamin ni Masangkay at binulong sa kanyang sarili na iyon na ang oras. Sa isang mabilis na galaw, lumundag si Masangkay mula sa kanyang pinagtataguan at bumagsak sa harapan ng lagusan. Ang buong katawan niya ay kumikinang sa enerhiya ng mutya at nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Ako nga si Masangkay at ngayong gabi, kayo naman ang mamamatay. Puno ng tapang na sigaw ng binata. Nagkagulo ang mga aswang sa biglang pagdating ni Masangkay. Mabilis ang kilos ni Masangkay at tumalon siya sa ere at sinipa ang pinakamalapit na halimaw. At sa isang iglap, lumipad ito at sumalpok sa isang nicho at nabali ang mga buto. Isang dambuhalang aswang ang sumugod sa binata, ngunit agad niyang ginamit ang kanyang lakas at isang suntok lang ang pinakawalan niya, dahilan para madurog ang dibdib ng halimaw. Isa-isa namang sumugod ang iba pang aswang at nagtataglay sila ng matutulis na kuko, matatalas na pangil at bilis na higit sa ordinaryong tao. Ngunit si Masangkay ay hindi na ordinaryong tao at kaya silang labanan. Ang isang aswang ay lumundag upang sakmalin ang binata, ngunit biglang naging mailap si Masangkay gamit ang pambihira niyang bilis. Umiwas siya sa kanan at mabilis siyang umikot para sumuntok sa tagiliran ng kalaban. Isang halimaw naman ang dumukwang upang lamunin si Masangkay, ngunit ginamit niya ang lakas ng isang ahas at binalot niya ng kanyang bisig ang liig nito at isang iglap lang nabali ang batok ng nilalang. Mabilis na bumagsak isa-isa ang mga halimaw sa kanyang harapan, ngunit hindi natakot si Lando. Sa halip lumabas ito mula sa kadiliman, mas matangkad at mas malaki kaysa sa iba. Ang kanyang balat ay makunat na parang bakal at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula at halata ang galit nito. Masangkay, ikaw palang pumalit kay Dado. Sayang, mas mainam sana kung sumama ka na lang sa amin. Panunuya ni Lando. Hinugot ni Masangkay ang kanyang tabak na gawa sa matigas na kahoy at bakal. Isang regalong pinadala ni Gaudencio bilang sandata.
Ang ginawa mo sa lolo ko, hindi ko mapapatawad. Hindi na kita patatakasin pa, Lando. Galit na wika ni Masangkay. Biglang sumugod si Lando na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ngunit nakahanda naman si Masangkay. Sa isang iglap, naglaho siya sa paningin ni Lando. Gamit ang bilis na isang buwitre ang pinamalas ng binata. At bago pa man makapurma ang aswang, isang matinding suntok sa sikmura ang tumama sa kanya. Napahandusay si Lando, ngunit agad naman itong bumangon. Nagpalit ito ng anyo na mas malaki at mas naging balbon, at ang kanyang mga kuko ay lumawig ng mahaba't matalim. Isang malakas na dagok ang pinakawalan ni Lando at nabasag ang isang malaking bato sa tabi nito. At kung natamaan si Masangkay, baka wasak na ang kanyang katawan. Ngunit umiwas siya sa huling segundo at sinaksak si Lando sa tagiliran gamit ang tabak. Hindi to pwede. Sigaw ni Lando. Hawak ang sugat at umatras si Lando. Ngunit hindi na siya binigyan pa ni Masangkay ng isa pang pagkakataon. Tumalon siya sa ere at isang malakas na hampas ang ginawa ng binata gamit ang kanyang tabak at pinutol niya ang ulo ni Lando. At nang bumagsak ang ulo ni Lando, nagpaikot-ikot ito sa lupa. Kasabay ng kanyang pagkamatay, biglang nagsisigawan ang mga natitirang aswang. Ang ilan sa mga ito ay nagtatakbuhan, ngunit ang mutya ay kumislap sa dibdib ni Masangkay. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kidlat ng puno ng balete at isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa isang iglap, nasunog ang mga halimaw. Isa-isa silang naging abo at ang kanilang kuta ay gumuho. Napaupo si Masangkay at napagtanto niya na tapos na ang laban. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo si Masangkay sa harap ng nasirang libingan. Alam niyang wala nang babalik doon. Ang mga aswang ay nawasak na at ang kalaban ng kagubatan ay naglaho. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang tabak habang ang muti ay kumikinang sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng gabi ay binitawan niya ang isang pangako na uukit sa kasaysayan. Ano man ang gawin ninyo, naririto ako. Ako si Masangkay, ang tagapangalaga ng kagubatan. Sino man na magtatangka na sirain ito, kakaharapin niyo si kamatayan. Sigaw ni Masangkay.